Okay, salamat Goar. Amen. Okay, salamat nga by God's grace niya sa church. Amen. Okay, salamat nga gitagaan ta kadaugan. Usa ka kadaugan sa matag-usa nga niatas balay tigumanan. Okay, salamat sa Sunday School kaganina. Doon natin bagong magtutulo sa Sunday School. Salamat ni Brad Michael Pati. Salamat sa Ginoo. Okay, ay dahil mo kalibon to karong hapon, no? Karong hapon, doon natin i-commission, natin i-recognize, no? Doon natin tulog upat ka preacher nga atong i-recognize. So, karong hapon sa atong service, dahil naapod tayo i-commission nga Bible teacher and evangelist. Dahil naapod tayo isin out nga foreign mission. So, salamat sa Ginoo nga dunay mga Kristohanon nga naghalad silang kinabuhian na. Amen? So, balik mo karong hapon para inyong mahibaluan kinsa na yung mga members sa atong church nga atong i-recognize. Amen? So, manindog tang tanan palihog, doon na mo'y Bible sa Book of Galatians chapter 3. Galatia Kapitulo 3, atong basahon verses 1 to 13. Responsibly atong ning basahon. Galatia Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 13. Okay. O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth crucified among you. Verse number 3. Are ye so foolish, having begun in the Spirit, and are ye now made perfect by the flesh? Okay, verse number 5. Verse number 5. He therefore that ministereth to the Spirit, and worketh miracle among you, do it by the works of the law or by hearing of faith? Verse number 7, know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Verse number 9, so then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Verse number 11, but no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. Together, verse number 13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Pray that, thank you Lord sa imong faithfulness. Lord, bless ang mensahe nga kaming mga Kristohanon mapasalamaton og malipayon kami nga nagpadayon sa pag-alagad nimo bisan pa man sa nagkanalaing tentasyon o mga pagsulay nga among masugatan. Ug salamat Lord nga naay mga Kristohanon nga niya karon diri dunay kadaugan
nga sila niya karon makapaminaw kami sa imong pulong o Dios. Lord, bless ang matag usa, malipayon kami magdawat sa imong pulong o kami utubo unta sa among Kristiyanong kinabuhi hangtod ka kami imong kuhaon sa imong pagbalik o kuhaon ba sa kamatayon. Lord, bless ang matag usa namo, amo kinigambo in Jesus name. Amen. Paliog maglingkod, salamat kay Ginoo. We are saved by the grace of God. Amen. Kinsay nalipay nga siya naluwas, paliog patas kamot. Are you saved? Amen. Kinsay nalipay nga naamos baptist, paliog patas kamot. Praise the Lord. Amen. Okay, mga kaigsunan, kung magtanaw ka sa mga mabasa na to or makakuha na to, may scroll na to sa Facebook nga may tungod sa mga nagkalaing mga pagtulunan, nagkalaing mga sikta, nagkalaing mga simbahan nga mo claim nga sila mo'y tinuod. Usa diha nga ikaw usa ka Kristiyanon nga dili ka lig-on sa imong Kristiyanong kinabuhi, ma-discourage ka, mabugnaw ka sa pag-alagad sa Dios. Pero mga kaigsunan, karong muntaga, akong i-cite lang nako ang usa lang ka-chapter sa Book of Galatians. Isa lang gani ka-chapter sa daghan kay mga verses sa Bible nga nagsulti ka nato nga kitang mga Kristohanon, salamat as Ginoo nga niata sa kamatuoran. Una nga katarungan nganong natas kamatuoran tungod kay si Kristo mo'y naas kamatuoran. Si Kristo mo'y atong Dios. And He is the truth. Siya mo'y kamatuoran. Amen. Okay mo tanawon sa 1 John chapter 5 verse number 20. 1 John chapter 5 verse number 20 and verse 20, we know that the Son of God is come, and He given us understanding that we may know Him that is true. Kinsa maning true, and we are in in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Amen. Once nga naata ni Kristo, si Kristo naa nato mga kaigsunan, di na ta masaag. Naatas tinuod, amen? Amen? So, muna niya, dahil kaduha, ang Bible tinuod, amen? Og salamat sa Ginoo nga niata sa pagtulunan nga tinuod. Amen? So, ang usa ka pagtulon nga tinuod mga kaigsunan, nga ang kaluwasan pinaagi ra gyud sa kinasingkasing natong pagtuo diha ni Kristo. Nga sa diyang mituotan ni Kristo nga siya mo'y anak sa Dios, nga siya ni anis kalibutan nga nagpalansang sa krus, gibayra natong sala, gilubong dang tagtulukan law dabanaw siya. Sa diya nga ato siyang gituhuan, ato siyang gidawat nga atong manluluwas, mga kaigsunan nakaangkon ta sa kaluwasan. Ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. So bato pa sa atong gibasa karon mga kaigsunan, usa ni kasulat ni Apostle Paul ngadtos mga taga Galatia, kining taga Galatia manggod, mga magtutuo ni siya ni Kristo, apan nakadawat sila og mga sa book, ang background naa sa Book of Acts chapter 15. Ngadiin sila ni Paul o gaguban pa mga apostol, nagmeeting sila dito sa Jerusalem tungod kay nisulod ang pagtulunan nga ang kaluwasan nga gibatunan sa mga Gentile o ubang mga Kristiyanon, nga giingnan sila nga dili na paigo nga naluwas mo sa pagtuo. Kinahanglan magtuman sad mo sa mga kasuguan ni Moses. So gisulat gyud ni Paul pinagi sa Book of Galatians nga ang kaluwasan mga kaigsunan pinaagi ra gyud sa atong pagtuo diha ni Kristo.
Amina mo, bisag asa nga religion, bisag asa mo nga religion, Katoliko, ang kaluwasan nila pinaagi sa pagtuo o pagdawat sa sakramento o pinaagi sa mayong binuhatan o pagsubay sa mga kabalauran. Ngari ka sa isday, maog hapon, mga kabalauran. Naayibig ko'y balaod. Kung di ka masubay sa mga balaod, di ka maluwas. Ngari po sa Judaism, maog hapon. Ngari sa mga kaigsunan, tanang mga sikta o tanang mga religion, nga ni-claim nga ang kaluwasan pinaagi sa pagbantay sa mga kasuguan. Ngunya, moingon nga, maluwas ka, pinaagi sa inyong pagbantay, ani, mga kaigsunan, dili gyud na pagtulunan ni Kristo gyud. Dili na pagtulunan sa Bible. Kaya ang kaluwasan, pinaagi ra gyud sa imong pagtuo ni Kristo, nga maoy nagbayad sa atong mga sala. Wa nagilain. Sa diyang giluwas ta sa Ginoo, naluwas ta. Nganong luwas man da, tungod kay si Kristo man maoy nagpasalig nga kinsa tumutuo niya, maluwas. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Klaro na, amen? Okay, so, kini nga sulat, I hope nga inyo ni subayon na, kung doon na mo'y Bible, markahan ninyo yung Bible, then pag-abot sa inyong balay, inyong balik-balik ko og basa. Karon makasabot gyud mo. Doon na mo Bible nga binisa, balik-balik ko niyo para mo makasabot sa panahon nga doon ay musaka sa inyong balay, nga magsangyaw nga ang kaluwasan pinagi sa pagbantay sa kasuguan uban pa dili pinagi sa pagduo, na mo ikatubag. Bisag lang nga chapter 3. Amen? Ang uban mga Kristohano mga dili na sila mubasa ni. Pero man niya, naapay daghang mga labuans na to nga kinalan pasabton sa kaluwasan. Ayaw mo pag-selfish, ayaw mo pagdinalo. Nga ang inyong hunaw-naon, ang inyong rangkaugalingon, nga nakasabot mo sa kaluwasan, hunaw-naapon inyong parents, nga wak pa makasabot. Kinsa may mo pasabot anak nila, ilang mga imong mga angkol, imong igagaw, ilang inyong mga igsoon. Kinsa may mo pasabot anak nila kung di mo makasabot. Mo na importante nga makasabot gyud da. Amen? Wa na ko'y panahon nga moadto pa sa inyong mga parinti nga tagsa-tagsaon na nako. Kamo mo'y murisaot na. Okay, tanaw na to. Ngarita sa kuan. Ang title sa itong mensahe mga kaigsunan, Salvation by Faith, Not by the Law. Not by the keeping of the law. The truth about salvation by faith, not by keeping the law or by the law. Amen. Okay, ato ning sa tagsaon nga bersikulo siya nga, "O foolish Galatians, o mga buang-buang nga taga Galatia, nganlan ang mga buang, who hath bewitched you, kinsa may nag-ilad ninyo that ye should obey not the truth." Nga dili man mo patuo sa kamatuoran, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth crucified among you. Hindi giremay ni Apostle Paul nga, ang kaluwasan ba na to, ang kamatuoran ba yun ni, ang kamatuoran yun, sa kamatuoran yun nga si Kristo na maoy lansang sa cross para sa atong kaluwasan. Ingon siya verse number 2. Ingon siya, this only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law or by hearing of faith? So, atong tanawon ni mga kaigsunan, ang mga kamatuoran, the truth about salvation, or ang kamatuoran nga gisgutan din may tungod sa why we are saved by faith, not by keeping all the law.
So number one, mga kaigsunan, we receive the Spirit of God by faith, not by keeping the law. Kinini mga kaigsunan, kamo og dili mo kuha na this is doctrinal message or doctrinal preaching, mga kaigsunan. Kay usahay magsikog walig mga kon sa say talagsar ko magwalig mga doctrinal. Mo ni atong mo nay pagtulunan sa Bible sa may tungod sa kaluwasan. He said, this only what I learn of you, receive ye the spirit of the works of the law, or by hearing of faith. Tubagan ninyo. Pangutahan naman na siya. Nakadawat ba mo sa Espiritu? Inyo bang nadawat ang Espiritu, the Holy Spirit? Pinaagi sa mga buhat sa pagbantay sa balaod? Or pinaagi sa pagkadungog sa pagtuo? Unsa inyong tubag? Ha? Pinaagi gud sa pagtuo, pag hearing of faith. Ang buhay pasabot, dili na kinahanglang magbantay ka sa kasuguan para makadawat ka sa pagtuo or makadawat ka sa balaang espiritu. Mo na nga ingon siya nga, inyo na ba nadawat na ba ninyo ang balaang ang espiritu pinaagi sa balaod o pinaagi sa pagkadungog sa pagtuo? Pinaagi mo sa pagtuo. Amen? Ano man guni? Ang mga churches, mga kaigsunan, ang ubang mga sikta, mga sila nga, kinahanglan maluwas mo, dili lang kayo sa pagtuura, or dili mo maluwas, pinaagi sa kinahanglan magbantay good mo sa mga kasuguan. Mga kaigsunan, kung mo nang istorya, di pa yun ka makadawat sa Espiritu sa Diyos. Kaya kinahanglan magbantay pa magkasuguan, kaya pa may balaod, kinahanglan mo ng bantayan, ang pangutan na, gano'n sa makabantay, ana. Amen? Gano'n sa aman na matiwas o mahuman na itong bantay ang kasuguan, dili yun mahuman. Mamatay na lang ta, di hapon ta kabantay. Okay, so manin niya. So dili gud na pwedeng siya nga nakadawat sa Espiritu tungod gud sa pagkadungog nato nga ang kaluwasan pinaagi ra gud sa pagtuo. Tubagbon mo. Okay, verse number 3. Are you foolish? Sama nagabuang na mo? Ang buot pasabot na wad ana mo sa insaktong pamuot. Are you foolish? Having begun in the Spirit, nagsugod mo diya sa Espiritu, are you now made perfect by the flesh? Okay, kininiya. Are you foolish? Having begun in the Spirit, pamina mo. Kinsa may nagsugod sa atong kaluwasan? The Spirit of God. Atong gidawat ang Espiritu sa Ginoo, diri sa atong kasing-kasing, kita patay tungod sa atong kalapasan, apan kita gibuhi, pinaagi ni Kristo. Sumala sa Episo Kapitulo 2, versikulo 1. Mga patay ta sa una, apan karon gibuhi ta, pinaagi sa iyang Espiritu. Amen? So, nabuhi na ta. Gibuhi ta pagbalik. So, gimong tanaw dia nga, nagsugod yun nato ang Espiritu sa Ginoo. O sa Ephesians chapter, Philippians chapter 1 verse number 6. Philippians chapter 1 verse number 6. Being confident this very thing which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Meaning, ang nagsugod sa atong kaluwasan, si Kristo. So, ang magtiwas, kinsa man? Dili pwede ang atong unod. Dili pwede ang atong binuhatan, mao'y magtiwas. Ang nagsugod, siya po may motiwas. Hebrews chapter 12, verse 1. Looking unto Jesus, the author, verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya mo ay finisher. Siya mo ay nagsugod. Siya po ay motiwas.
Mga kaigsunan, kung ang atong kaluwasan pinagi sa pagbuhat sa pagbantay sa kasaguan, imong gitiwas ang kaluwasan pinaagi sa imong unod. Kinsa man ang magbantay sa kasaguan, ang ato maging unod. Di ba? Kita manggid mo imo adto simbahan, unod man na, di ba? Kita manggid mo, oy, mo ana sa tubaba. Kita manggid magpugong sa tong gawgalingon. Kita manggid imbis patyon nimo, di na nimo patyon, di ba? Unod, ato mo nang lawas, di ba? Unod. Mo na siya nga, dili na pwede. Balik ta dito sa atong verse number 3. Are ye foolish, having begun in the spirit, are you now made perfect by the flesh? Dili gina pwede. Verse number 4. Have you suffered so many things in vain? If it be yet in vain, therefore that ministereth to you the Spirit, worketh miracle among you, do it by the works of the law or by the hearing of faith. Amina mo. Kung kita makadawat o mga imposible kay mga butang or mga milagro gikan sa Ginoo. For example, our salvation is a miracle. Amen? Ang transformed life nato is a miracle. Kining kinabuhi nato nga nag-usab sa atong kinabuhi mga milagro na oy. Ang pangutana, kinsa may nagtrabaho na ang balaod, ang kasuguan o ang espiritu? Ang espiritu sa Dios. Amen? So ano mo? Sugod naman pang huyab diha. Sugod gali mo pang huyab di gud mo interesado aning kamatura na. Naagi demonyo nga nabutang sa inyong kuan diha. Ay ambot lang ninyo. Ug di mo afsag dila kay namay daghan nga wa manghuyab. Okay ra na. Pero basketball di man manghuyab ug mag-Facebook di man. Pas Bible na gali ambot lang. Verse number 6, tanawa. Number 6. Dire dayon nag-example, even as Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Dinhi na dayon gihimong example si Abraham. Bisan pa man si Abraham mga kaigsunan, wa pay balaod sa una. Kasabot mo na, si Abraham, kinsay anak niya? Ayaw gingon na, si Moses dahil dito. Si Abraham, nanganak siya ni Isaac or Isaac. Then si Isaac, nanganak og kaluha nga si Jacob ug si Esau. Then si Jacob, mga kaigsunan, nanganak siya 12 ka buok lalaking anak. Og diha ang tribe ni Levi. Si Moses, mga kaigsunan, nabilong siya sa tribe ni Levi. Sa pa, ang niabot ang balaod, pinaagi ni Moses. So layo pa kayo, layo, di ba? 400 years pa o sa naabot si Moses. Karon wa pay balaod, naabot na si Abraham, ningon ang Bible, even as Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness, meaning wa pay balaod. Pero si Abraham, gingna na nga, Abraham, nahimo na kang matarong. Ani mong gani, pamina mo. Musa nang importante ka ng word righteousness. Ani mong gani. Dili yung ka malangit kung dili ka kaangko na ng righteousness of God. Di man yung ka malangit. Di man yung ka malangit. Kaya huwag mong tanawin sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 9. 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 siya, know ye not the unrighteous? Unsa kano ang unrighteous? Ang dili matarong? Unsa man? Walay dili makapanunod sa gingarihan sa Dios. So ang pangutana, kinsa may matarong na to? Wala. Unsa giyon sa Romans chapter 3 verse number 10. Romans 3:10. Unsa giyon? It is written, there is none righteous.
si pastor ra gyud. Dili oy. There is none righteous nga. No, not one appeal si pastor. Kitang tanan mga kaigsunan, dili gyud ta matarong. Lakto nga pag-istorya, kay dili man ta matarong, di gyud ta kaadtos langit. Sabot mo? Kung pasagdan rata mga kaigsunan, kita ra mo ipasagdan sa atong ang sakramento, pangadji, balaod, bautismo, bisag unsa pa na atong buhaton, di gyud ta makasakas langit. Pero mga kaigsunan, makasaka ta sa langit pinaagi sa righteousness of God. Mao na pag-abot sa chapter 6, chapter 11 sa 1 Corinthians 6:11, niingon din siya 6:11. Yun siya likewise 6:11 1 Corinthians. Nabugay 1 Romans. 1 Corinthians kana ba? Tulog pa madali niya itong praetor dia. And such were some of you. Tanaw mo? Ingon mo anak sa ingon mo anak sa una mga kawatan ana ba? Where but they are now washed. Sabot mo nang wash? Sabot mo wala. Gihugasan. Ug di mo kasabot na giwaswasan. Kita gihugasan, but ye are sanctified. Then ay sunod, but ye are justified. Sa manang justified, gimatarong na. Sa ato ba, dili tatarong, unrighteous, pero pinaagi ni Kristo sa ngalan nahimutang tarong. Munang makasaka na sa langit. Amen? Inikasaka na to sa langit. Nganong pasalakaon ta sa langit, tugod na sa ngalan ni Kristo. Dili ngalan sa pagkabaptis or ngalan nimo, kundi ngalan ni Kristo. Kinsay mong manuluwas? Si Kristo. Amen? We are children of God by faith. Okay. So, number 1, ang kamatuoran dire, we receive the Spirit of God not by the law, but by faith. Ang ikaduha nga kamaturan mga kaigsunan, we are the children of Abraham by faith. We are the children of God, children of Abraham by faith. Verse number 7. Now, therefore, that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Father Abraham, di ba? Na yung kanta, has many sons? Okay. Mga kaigsunan, kaliwatan ni Abraham by faith. Nganong hinahimom tang kaliwat? Si Abraham na matarong siya, pinagi sa pagtuo. Dili pinagi sa balaod. Kaya wa pa'y balaod, naana si Abraham. Og ningon siya, verse number 8, bingin siya nga, the scripture foreseeing, inakita na sa scripture, would justify the heathen. Kasabot mo ng heathen? Pagano. Kita mao'y mga pagano. Kung sa man ang mga pagano, ang buot pasabot, ang atong gisimba nga mga Ginoo, bisag asa lang, na ibato, na ikahoy, na isantol, na isantos, na isan, sa pagyod, sa mga sansan. Mo na ato ang mga Ginoo sa una. Sa atong mga Ginoo nga na dawat na to gikan sa atong parents, atong mga ginikanan. Heathen. Pero dunay paglaom ang mga pagano, heathen, nga kita maluwas or maakaatos langit ang paagi sa Ginoo by faith. Ingon siya, preach before the gospel of Abraham, saying, this shall all nations be blessed.
all nations, apil ang mga Pilipina, ang taga-Philippines, apil ta mga kaigsoon, apil ang buot pasabot in nations, tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Sa diyang mutuo ni Kristo, ngayon itong manluluwas, mga kaigsoon na luwas ka. Verse number 9. So then, tungod ani, they which be of faith are blessed with the faithful Abraham. Are you blessed? Nalipay mo? Wow! Maminaw mo mga Kristohanon, maminaw mo, salamat sa Ginoo, we are saved. Dili na ta ilalom sa mga rituals, mga sakramento. Di mo na pag sakramento ni mo. Unsay mga sakramento, 7 sacraments. Pagbunyag, kumpirma, pagkumbisal, pagkalawat, then pagkapare, or pag-alaga sa simbahan, then pagkasal. Then ang katapusan na, mao ang gitawag santalana, anointing of oil. Pag-abot ni mo ka ng ligos-lugos sa kaginhawa, inaw na ka. Ipatawag si Father. Niyaw, naglisod ni ginhawa, cancer, terminal. Hala. Oh, sige, tawag si Father. Gisantalanahan. Si ginawa. Kaya ani mga ang kinabuhi sa tao, di mao na gini. Pero kini siya, salamat, ngayon ang ginawat ang katapusang sakramento. Naktab ka istorya, namatay. Ingon dahil mga anak, si Papa. Ningon din ang pare, ayaw mo kaguol, mga anak. Kaya ang inyong Papa, gikuha na sa Diyos, tuwa na siya sa langit. Kaya nagingon ang Biblia, to be absent from the body is to be present with the Lord. Apo mo? Ay na mo sa ilakit. Si Papa tuwa na sa langit. Okay, ay salamat si Papa. Nakadawat gud sa ikapitong sakramento. Proud po ka. Butangan na ni mulungon, to live is Christ and to die is gain. Butangan pa yung sa kabersikulo, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. The death of His saints. Karon, di ka malibog. Kaloyan mo Ginoo ang kalag ni Liban Agbay, nga as purgatorio. Pait. Napo dia, kaloyan mo Ginoo ang kalag ni Marcelino nga naa sa purgatorio. Kaloyan mo Ginoo nagkurol. Siyam kagabi. Asa may namakak? Asa may tuhuan na to? Ang pare nga ningon tuas langit o ang mananabtan nga ningon tuas purgatorio? Asa may tinuod gyud ana? Oy, pamilya mo, iwag ikaw, kita mga tawa lang ta. Kay human naman ta na. Pero mga kaigsunan, ang inyong mga labuan sa atong mga labuan sindaon, kinsa may mo pasabot ana nila, kundi ta kasabot ani. Okay, kaya ta, kaya nga naman, natao man ta rin nga baptist, ano man ta, di ba, di ko. Selfish ra kayo tayo. Kana kung mituo ta. Salamat sa Ginoo. We are saved. We are blessed with the faithful Abraham. Number 1, mga kaigsunan, we receive the Holy Spirit of God by faith, not by the works of the law.
Then ikaduha mga kaigsunan, we are children of Abraham by faith. O ang ikatulo mga kaigsunan, curse is every ang tunglo, the curse is to them that are under the law. Or curse to everyone that keepeth the law. Tinunglo ang tanan nga nagbantay sa balaod kini. Usbo nago, tinunglo ang nagbantay sa balaod. Noon sa mo na ang istorya ha. Ang tinunglo na noon ang nagbantay sa balaod. Ang wala magbantay, di noon tinunglo. Wala ko magingon na. Ang buot masabot mga kaigsoon, basahan ng Bible, nganong nahimo mang tinunglo ang mga tao nga nagbantay sa balaod. Verse number 10. For, Bible man versikulo man Ningon ang Bible, for as many as are the works of the law, sa kadaghan ko nga sa nagbantay sa kasuguan, nahimong ilalom sa tunglo. Meaning nga, kung nagbantay ka sa kasuguan, nailalom ka sa tunglo. Huwag mo malibog na. Kisan libog, butas ka mo. Huwag mo malibog, ayun lang. Basig wa sa mo libog. Pero na sumpay tanawa. Verse 10. For by the works, for it is written, curse is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Nahimo ding tinunglo mga kaigsoon ang rason tungod kay tinunglo ang matagusa nga wala makapadayon sa tanang butang nga nasulat diha sa basahon sa libro sa balaod aron sa pagbuhat ni ini. Sabot mo? Unsay buti pasabot? Kung ikaw nagbantamin ka kung bantayan ang mga kasuguan, kinahanglan bantayan ginako kasuguan, di wala gi isa nga pablabyo na ni. Kinahanglan bantayan ganina kung Sabado, bantayan ganina kung tanan, bantayan ganina ko. Maayo ba na? Di ba? Pero ang pangutana, kinsa may makabantay sa tanan? James chapter 2 verse number 10. James chapter 2 verse number 10. Whosoever shall keep the whole law, kinsa katong makabantay kuno sa tibok kaltibok balaod, and yet offend one of point, he is guilty of all. So klaro, amoy pasabot, imong una-una, akong bantayan ang mga kasuguan, bantayan ang kasuguan. Okay, bantay. Pero ang pangutana, makabantay ka. Di magaling ka kabantay sinununan sa inyong balay. Hala, ang inununan, gilawag kay, kanong ipasulod man imong iring pat. Wala na tayo anoon. Simple rin yung kaya na, ayaw pasudla ang iring. Simple rin nga balaod. O karon, patayin mong inunan, unan-unan. Nga simple kayo nga mga balaod sa balay, simple kayo. Huwag gali ka kabantay. Labo ng mga balaod sa Ginoo, there are 613 laws. Sa 113 ka mga balaod sa Ginoo. Huwag magalit ka memorize, ana. Nagay akong ipangutana, pila man yun ang 10 Commandments, be? Pila man yun nakabuok ng 10 Commandments? Siya, pastor. Dali, pastor. Temsa ako sa ipo. Pila man yun ang 10 Commandments, be? Siya, murang napulo man dali, pastor. Libog na mga ligana. Napa mo da? Pagkanindot sa Ginoo, mga kaigsoon, salamat. Na ang rason nga nahimong tinunglo ang tao, tungod kay di siya kabantay sa tanan.
Kay kung makabantay pa unta ang ang Ginoo ang tao sa tanang mga balaod, dili unta siya tinunglo. So nahimong tinunglo tungod kay wa siya kabantay sa tanan. Pero pastor, bantayan gud ay. Ay na lang pagbantay kay nasulat na There is none righteous, no not one. Nasulat na. Imo pag yung i-break ang kuan? Ay manag Guinness of record imong i-break. Ako ragoy nakabantay sa mga kasuguan, pastor. Ay na lang tangilara do. Kay mas tuhuan itong Bible kaysa nimo. Kanang waingon nga, bantayan ko na kung nabantayan mo kasugo, nabantayan nabantayan ko na kung tala, kung yung nabantayan. Deo sa kabot, akong amigo nga pastor sa SDA, niya makabantay juga. Siya paningkamutan, Bird. Sa imong pagpaningkamot kay pastor mi juga, nakabantay ko, awa pag Ginoon. Paningkamot mi juga hantong garon ko. Gano sa kana mahumani mo pagpaningkamot. Siyambot lang, basig hantod dali babantay ko. So di juga kapaniguro nga babantayan nimo, siya dili gyud. Basin pa di ay mabantayan ni Kubi. Mo nang wagi siguro. Pero salamat mga kaigsunan, by faith we are saved. Amen. Pagkanindot sa atong pagtulunan sa Bible mga kaigsunan. Curse. Verse number 11. Verse 11. Katulad sa Galatians 3:11. That no man is justified by the law in the sight of God. It is evident. Just shall live by faith. Klaro ano ko? Apan walay tao nga pagamatarungon. Mahimong tarong ba? Pinaagi sa mga kasuguan sa atubangan sa Diyos. Kay, klaro kayo kayo, evident, for the just, ang matarong kuno, mabuhi pinagi lamang sa pagtuo. Wow, pagganindot. And the law is not of faith. Paminaw ha. And the law is not of faith. Ang buhay pasabot, kung mayroon ka ang pagtuman sa balaod, maoy resulta sa iyong pagtuo, dili gina nimo pwede imong sagulon. Kay ang pagtuo, o balaod. Amen? Dili pwede balaod o pagtuo imong sagulon, dili na pwede. For the evident, the law is not of faith, the man that doeth them shall live in them. Pasabot, kung gusto kang mamatarong kas balaod. Pero, dili pwede nga sagulon imong pagtuo. Amen? Nga naman. At tanaw na to sa Romans chapter 11, verse number 5. Kung ako masayo, verse 5. Excuse me. Nasayo pa kong computer. Verse 5. Romans 11. Excuse me Kalimot na ko. Wala na ko. Verse number 6. Verse number 6. Tanawa. For if by grace, then is now no more of works. O grasya gina dili pinagis buhat. Otherwise, grace is no more grace. Kung balaod grasya gina dili nimo sagulon. But if be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Amoy pasabot, kanang imong nadawat nga
nga kadawat kag sildo, grasya na siya o sohol? Sohol. Kung makadaog ka sa basketball, nakadaog ka, kanang imo nadawatan, grasya na siya o premyo? Premyo. Mga kaigsunan, ang atong kaluwasan, dili pinagi sa premyo, dili matawag premyo, di sad madawat og sohol ang atong kaluwasan, kundi grasya. What is grace? Grace is unmerited favor. Sa atong grasya, usa ka pabor nga di kaangayan nga hatagan. That is grace. Amen? Mer, tagayatag tubig ko, kaya murag napalyaw ang makinada. Apa mo daya? Basta mangayo galig tubig. Diwa pa na mahuman. Dugay pa na mahuman. Total, di masagaya po mong balik karong hapon ba? Taro kasi yung nango, di malik. Tiwaso ta na karon. Ampot, asa ka mo magsuro-suro rong hapon? Okay, gini. Grasya ni o inatag. Naawa po de. Wala na lang ko tungkol sa nainom kong tubig. Curse, for the law is not of faith, the man that doeth them shall live by them. Verse 13. So children of Abraham by faith, nahimutang ang nagbantay sa balaod, nahimong tinunglo. Ang rason tungod kay dili matawag og nahimong tinunglo, dili tungod kay sa balaod kundi dili makabantay sa balaod. So number 4, we are redeemed we are redeemed from the law by Jesus Christ. Or Jesus Christ redeemed us from the curse of the law. Si Kristo kuno maoy lukat nato gikan sa tunglo sa balaod. So kay di man ta kabantay sa balaod, gilukat tas Ginoo, ako may magbantay sa balaod para ninyo. Mao na si Kristo mga kaigsunan, siya mo'y nagbantay sa balaod para nato. Tanang mga balaod, ceremonial law, civil law, og tanan bisan pa ang moral law, tanan gituman na ni Kristo. Amen? Christ hath redeemed us from the curse of the law. Ninduta. Christians, pamina mo. Ang rason nga nung malagad tas Ginoo mga kaigsunan, dili tungod kay baptist unsa diha. Ang nakapadasig nago nganong mopadayon ko galagad sa Ginoo. Bisan pag daghang discouragement, daghang mga unsa diha. Nganong ni padayon tagalagad sa Ginoo tungod naatay Ginoo naata si Kristo. Siya mo'y naglukat nato sa balaod. Kay kun wa ta lukatan ni Kristo gikan sa balaod, nan nailalom gihapon tas balaod. Kung kita nagpadayon sa pagkailalom sa balaod, nan tinunglo gihapon ta. Ay tinunglo man ta, mga kaigsoon, di gyud ta makatos langit. Pero man niya, si Kristo mo'y naglukat nato gikan sa pagkatinunglo diya sa balaod. Unsay ang gihimo, being made a curse for us. It is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Mga kaigsoon, si Kristo mo'y gilansang dito sa cross. Nahimo siyang tunglo alang nato.
verse 14. Nga naman, that the blessing of Abraham might come in the Gentiles. Kita mo yung mga Gentiles. Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ato madawatan ang saad sa Ginoo. Pinagi ni Abraham, nakadawata sa maong saad, nga matarong ta pinagis pagto. Verse number 15. Brethren, I speak after the manner of men, that it be man's covenant, if it be confirmed, no man disallow it or added thereunto. Ambot pasabot, kung unsay gisaad sa Ginoo, nasaad na niya, wa nay makaputol na ba? Wa nay makababaga na. Kung nagsaad siya nga pag matarungon ta pinagis pagtuo, wala nay makaputol na. Kita natay kaso diri, mapilditas municipal trial court. Napa may gitawag og provincial court. Napa higher court. Dahil napa gitawag og Court of Appeal. A regional trial court, dahil sunod Court of Appeal. Dahil mapildi pa juga, naapoy pinakataas, gitawag Supreme Court. Basta mapildi ka diri, walang dugay kay mahumang kaso. Pero mga kaigsunan, ang atong kaso, nahuman na once and for all. Kinsa may makapasaka natog bala against Christ. Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse number ika sa 32 hangtod na sa 39 mga kaigsunan. Wala na'y makakuha nato. Wala'y mingon ang yawa nga, uy, mani, dautan maning tawhana ni. Mingon ang Ginoo Jesus Christ, ako na nang gipakamatyan. Induta na, ambot lang. Tanaw ko sa rilo ba? Hapit na ang rilo. Sagdi na ang rilo eh. Now, to Abraham, okay. Ngarita, ato lang ang laktoron. Ngarita sa verse number 39. What is the purpose of the law? Unsa may purpose of balaod? What is the purpose of the law? Verse number 19, mga kaigsunan. Wherefore serveth the law? It was added because of transgressions. Nganong doon ay balaod mga kaigsunan, gidugang lang ng balaod para kita musurrender ta ba nga Ginoo, di jud ko makabantay sa balaod. Added. Nganong gi-added, nganong gidugang man ang balaod? Because of transgression, because of sin. Till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. Verse number 20. Now, a mediator is not a mediator of one, but God is one. Verse number 21. Is the law then against the promise of God? God forbid. Ingon ang Bible, for if he had been by the law, have been dinunong ko balong basa ni. If there had been a law given which could have given life, verily
righteousness should have been by the law. Kung ang balaod pa lang unta makahatag makapabuhi pa nato ba? Kung magbantay tas balaod, mabuhi ta. Kay patay man ta tungod sa tungod man sa mga sala. Di ba? Romans chapter 5 verse number 12. Sa diyang niabot ang sala, niabot po ang kamatayon. Karon kay niabot naman ang balaod, naabot sa sala, niabot po ang kamatayon. Ang pangutana unsao man na unang si Kristo menes kalibutan kita nga patay diya sa balao sa sala, mabuhi ta pinaagi ni Kristo. Kung wa ta na makadawat ni Kristo nga atong manuluwas, nagpabilin ta nga patay. Pero tungod kay atong gidawat si Kristo, kita nga patay, nahimot ang buhi pag-usab. Amen. Ako lang tapuson mga kaigsoon din eh. Verse number 21. Is the law then against the promise of God? God forbid. For there have been a law given which could have given life. Verily, righteousness should have been by the law. Pero dili man gyud makahatag og kinabuhi ang balaod. Di kita mamatarong pinagis balaod. So verse number 22, but the scripture hath conclude that all under sin, that the promise by faith of Christ, Jesus Christ, might be given to them that believe. Verse number 23, but before faith came, we are kept under the law, shut unto the faith which should afterward be revealed. Verse number 24, wherefore the law is our schoolmaster to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Kasabot mo ng schoolmaster, mo'y tighatod ba? Meaning ang balaod, mingon ta, Ginoo, makasala ko kay nakatuan, nakalapas ko sa balaod. Ginoo, saan ako nga makato ko sa langit? Mingon din, kasi, ihatod ka sa balaod. Okay, di man kakatuman ako, naay mo tuman ni mo eh. Itudlo si Kristo. Di kakatuman sa balaod, na. Naay Kristo, na. Siya mo'y kamaturan, siya mo'y kinabuhi, siya mo'y dalan. Itudlo kas balaod. Wow. Mga kaigsunan, ako na sa dayang nagbasa ko sa dayang ako nag-review. Wow. Unsa ka ako na ako anang asikta mga kaigsunan. Gusto ka maluwas? Ang itudlo si Mary. Sige pangadji da, manghimaya ka Maria. Gusto kang maluwas, di ka katuman sa balaod, okay, na sakramento. Gusto kang maluwas, na napulo ka sugo, apil ang Sabado, arong ka maluwas, sige, tumana na. Pero lahi. The schoolmaster ang balaod ngayon, tudlo si Kristo, mo'y muluwas nimo. Muna sa Romans chapter 10, verse number 9. Ningon ang Bible, if thou shalt confess. Kung imong isulti sa imong baba ang Ginoong Hesus, og mutuo niya sa imong kasing-kasing, nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga padayon sa may tabo nimo, dan maluwas ka. Mga Kristohanon, pamina mo, salamat nga natos kamaturan. Kung mga lagat tas Ginoo atong tinudoon, wala na tayo pangitaong lain pa. Naana ta. Salamat sa Ginoo, we are saved. Itudlo na, o kinasi Kristo.
Mo na siya mo atong alagaran. Siya kay mo na nagluwas na to. Ang atong kinabuhi, atong ihalad niya. Kay kung wa pa siya, wa kita maluwas. Kung sa inaan nato, atong ihatang tanan. Atong time, tanan, iyahan ni. Siya may nagluwas na to. Nindog ng tanan palihog. Ito ko atong ulo ipiyong atong mga mata. Diya sa imong gitindugan ni nang Ginoo Lord, salamat na luwas ko. Pinagi sa pagtuo. Kung pinagi pas ba ayong binuhatan o pinagi sa pagbantay sa kasuguan, wa jud ko maluwas, Lord. Diya sa imong gitindugan ni nang Ginoo Lord, thank you. Naluwas ko. Kung ikaw wa pa magkaangkon sa kaluwasan, ina ang Ginoo. Ina Lord, dili ko maluwas, pinagi sa akong pagbantay sa kasuguan. Lord, luwas ako. Mituo ko nimo nga ikaw nagpalansan sa cross, gibayran na akong sala. Ginoo, karong adlaw ako kang dawaton nga akong manuluwas. Diya sa imong gitindugan, inang Ginoo Lord, ako kang dawaton ron nga akong personal ug bugtong manuluwas. Diya sa imong gitindugan, inang Ginoo Lord, I want to be saved. Thank you, Lord, sa imong pagka-faithful sa mga kinabuhi. Lord, i-bless ang mga mensahe. Pagganindot Ginoo nga dunay Bible. Word for word, verse by verse, chapter by chapter. Among masabtan Ginoo ang imong pulong o Dios. Salamat, dear Holy Spirit, nga mao'y nagpasabot namo. Salamat, Lord, nga naluwas kami, pinagis pagdo. Tabangin mi, Lord. Pinagis imong grasya. Magpadayon mi sa pag-alaga ni mo, Diyos. Bisan pa man sa naganalaing mga pagsulay, naganalaing mga discouragement, naganalaing mga pangitabo sa mong kinabuhi, Lord, I pray, tabangi ang matagusan namo, nga kami mo padayon, kay kami, Lord, imong gibutang sa kamaturan. Lord, i-bless ang tagsa-tagsa. Dalaygon ka, Lord, sa mong kinabuhi. I-bless ang mong mensahe. In Jesus' name. Praise the Lord, amen.